Magandang gabi mga ka-dreamers. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat sa amang kayo naroroon ngayon. Ang oras po natin, Philippine Standard Time, 10:17 p.m. Sa ngayon po mga ka-dreamers ay gusto kong ibahagi po sa inyo ang madilim na yugto ng aking buhay mga ka-dreamers. At gagawin ko to mga ka-dreamers sa pagnanais na sana'y kapupulutan ninyo ng aral at hindi magsisisi katulad ko ngayon mga ka-dreamers. Nasa huli ang pagsisisi ika nga at yan ang nararamdaman ko ngayon. Dahil sa isang malaking pagkakamali na nagawa ko sa buhay ko. Nung bata po kasi ako mga ka-dreamers ay nakaranas na po ako ng discrimination maging sa aking mga magulang. Oo, tama. Mismo mga ka-dreamers, believe me, kahit sila ay nasangkot dito. Tinawag po ako ni Daddy na mistisong bangus dahil sa aking mga mata mga ka-dreamers. 8 years old po ako nung pumasok ako sa unang baitang mga dreamers at pinakamatanda sa klase namin. Pinagtawanan po ako mga ka-dreamers, kahit po ng mga taong malapit sa akin. Alam ko po na matalino ako pero hindi ako nakasabay sa klase namin. Di ako nakakapag-take notes, di ako nakakapag-recite, di ko na po nasusundan mga ka-dreamers ang ibig sabihin ng carry, borrow, remainder. Ano ba ibig sabihin ng mga dreamers? Di ko sila nasusundan sa kanilang mga discussion. So disappointing, really. Alam ko naman sa sarili ko na matalino ako, kaya hindi ko masyadong dinamdam kung hindi ako nakakasabay. Ngunit sa kabila niyan ay bumabagsak ako sa klase dahil hindi ko nagagamit ang aking talino. Nananahimik lang po ako kung nagagalit sa amin si Itay dahil sa mabababang grades sa school. Never na sinabi ko po sa kanya na hindi ako nakakasabay sa discussion dahil hindi ko nakikita ang blackboard namin. Gusto kong sumali sa mga extracurricular activities mga dreamers pero hindi ko nagawa. At gaya ng mga ibang kabataan na mahilig sa basketball ay pinagnasahan ko din yan. At gusto kong maglaro sana kung pwede lang. Mahirap talaga mga ka-dreamers. At nung tumuntong ako ng high school ay lalo kong naintindihan na mabigat talaga ang aking pinagdadaanan. Di ako nakakasali sa ROTC at di ko na-enjoy ang mga intramurals namin. At ganun din sa academics mga ka-dreamers. Bagsak ako palagi sa mathematics at science. It's ironic mga ka-dreamers kasi ang mathematics at science ay mga favorite subjects ko. Ay, it so happen na sila ang naging bangungot ng aking buhay mga ka-dreamers nung high school ako. There was a time mga ka-dreamers na tinawag ng aming teacher ang mga computer literate na mga classmates namin at inatasan silang kumuha ng kanilang mga groupmates. Nagsikuha sila mga ka-dreamers. Kinuha po nila lahat. Maliban lang sa akin na nanatili sa gitna ng classroom. Grabe. Pinagtawanan ako, napahiya ako. Halo-halong feelings. Ganun pa man mga ka-dreamers ay nanatili namang normal ang tibok ng aking puso. At meron pa akong napuso ang isang babae na classmate namin. Minahal ko po siya nung first year high school pa kami hanggang graduate kami ng high school. Hindi ko lang po nasabi sa kanya mga ka-dreamers ang aking feelings. Dahil pakiramdam ko po ay hindi ako nababagay talaga sa kanya. Maging mismong sa graduation day namin mga ka-dreamers ay pinagtawanan po ako sa stage. Ngunit hindi pa doon nagtatapos mga ka-dreamers dahil di po ako nakapag-college dahil sa aking physical condition. At dahil sa mga pangyayaring ito ay bumaba ang aking self-esteem at nawalan ako ng confidence sa lahat ng mga larangan. I literally failed in every endeavor. 2017 nung nag-asawa ako. 2019 nung nagkaroon ako ng access sa internet. Dito ko po na-realize mga dreamers na maganda pa rin ang buhay sa kabila ng mga nangyayari.
And I wish na I had earlier access to the internet. Unti-unti kong nare-realize na napag-iiwanan pala ako. And this 2024, I'm 37 years old. Wala pa akong nagawa sa buhay, mga ka-dreamers. Dito ako nagising sa katotohanan, mga ka-dreamers, na wala talagang naidulot sa akin ang aking self-pity at pagmumukmok 15 years ago. Ngunit hindi pa huli ang lahat, mga ka-dreamers. Muli akong susubok. And age is just a number. Kaya sa mga millennials natin, huwag kayong matakot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Take advantage of the technology that we have. Walang magandang maidudulot ang negative mindset at defeated mentality, mga ka-dreamers. Because if you think you are a victim, you will never be victorious. Yan po ang aking karanasan, mga ka-dreamers. Sana hindi ako nagpatalo. Sana hindi ako nagpasindak. Inisip ko po noon na napakahina ko, kaya hindi po ako nakapag-diskarte. Inisip ko po noon na reject ako, kaya di po ako nagtagumpay sa buhay. Sayang talaga ang mga panahong sinayang ko sa pagiging talunan, mga ka-dreamers. Sayang. Sayang talaga. Sayang, mga ka-dreamers, dahil hinayaan kong mapuno ang aking isipan ng mga negatibong bagay na magdudulot ng mga negatibong results sa aking buhay. Bakit ko kasi sila pinakinggan? Kagaya na lamang ngayong gabi, mga ka-dreamers, the reason why nagpo-voice over pa ako sa kalagitnaan ng gabi, sa kalaliman ng gabi, mga ka-dreamers, ay dahil dito po sa amin, ang alam nila na trabaho ay yung magpapakapagod ka, magpapakahirap ka, mamimilipit sa sakit ang iyong katawan. Yun ang alam nila na trabaho, mga ka-dreamers. Pag ikaw ay nakatutok sa social media, ang tingin ng mga tao sa iyo ay isip bata. Hindi nakapagtataka, mga ka-dreamers, na dito sa amin, mangilan-ngilan talaga ang mga vloggers. Maski si Mrs. mga ka-dreamers, sa katunayan, ay tinatawag niyang aksaya lang ng panahon ang aking paggawa ng mga videos. Childish daw ako. Isip bata daw ako. Yun ang sabi nila sa akin. Pero di na bali, mga ka-dreamers. Ang importante ay meron pa akong natutunan sa aking mga pagkakamali. Umaasa lang po ako, mga ka-dreamers, na hindi ako mag-fail sa endeavor na ito. I wish that someday makakakuha na rin ako ng mga kaibigan sa social media. Magkakaroon na rin ako ng mga subscribers, mga viewers, at lalago ang aking channel. I wish that someday makakaon ako sa buhay. At dito sa YouTube, bubuuin ko ang aking mga pangarap, mga ka-dreamers. Kaya sa mga millennials dyan, matuto tayong lumaban sa buhay at hindi basta-basta sumusuko.